Get connected. Be blessed. Be safe. Savior's Link. Welcome to the Savior's Link. I am Brother Anthony Tenorio. And I am Sister Cristel Aquino. At sa gabi pong ito ay samahan nyo kami sa kauna-unahang episode ng programang ito. Dito ay tatalakayin natin ang mga malalaking usapin sa mga pangyayari sa ating araw-araw na pamumuhay. At samahan nyo rin po kami na alamin kung ano ang tunay na layunin ng Diyos sa lahat ng ito. Good evening, Brother Anthony. Yes, good evening din sa iyo, Sister Cristel. I'm so blessed and really excited sa kauna-unahang episode natin. Yes, ako din, Brother Anthony, dahil ang programang ito ay tunay na may malaking maitutulong sa bawat isa sa atin. Sister Cristel, speaking of the program title, The Savior's Link, ano ba ang ibig sabihin nito? Yan, magandang tanong yan. Alam mo, Brother Anthony, may napakagandang ibig sabihin ang Savior's Link. At para higit na maipaliwanag ito sa atin, ay makakasama po natin ang isa sa ating mga tagapagsalita. Yes, kaya naman, sama-sama nating alamin ang tunay na kahulugan ng Savior's Link. To all our viewers, let us welcome our speaker, no other than Presbyter Dante Abainsa. Good day everyone. Welcome to the Savior's Link. Ang ating pong paksa, ang Biblia ay salita ng Diyos na ipinapangaral ng mga sugo ng Diyos. Babasa po natin ang ating teksto sa Aklat ng Juan 3, talatang 34. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamagitan ng sukat. In English version, ito po ang ating mababasa sa John chapter 3 verse 34. For the one whom God has sent speaks the words of God, for God gives the Spirit without limit. Sa lumang tipan, isinugo ng Diyos upang manguna ang mga propeta sa pagsasaysay ng kalooban ng Diyos. Ito po ang pahayag sa Amos 3:7. Tunay ng Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi Kanyang ihahayag ang Kanyang lihim sa Kanyang mga lingkod na mga propeta. Sa bagong tipan, ang mga apostol ang tagapanguna sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sila ang nagsasaysay ng kalooban ng Diyos. Sa Aklat ng Gawa 20, ang talatay 7, sapagkat hindi ko'y kinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasyahan ng Diyos. Kaya nga, sa Aklat ng Lucas 11:49, makikita po natin ang mga sugo ng Diyos sa lumang tipan at gayon din sa bagong tipan. Ito po ang pahayag. Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol, at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin. The English word Bible come from Biblos, a Greek word, and Biblia in Latin word. Ang Bible o ang Biblia ay binubuo ng lumang tipan at ng bagong tipan. Old Testament and New Testament. It has at least 40 writers, but one author, God. It has a total of 66 books, 1,189 chapters, and 31,173 verses o mga talata. Maraming katawagan sa Biblia, kukuha lang tayo ng ilan. Ang una po, tinatawag itong banal na kasulatan or the Scriptures. Sa 2 Timoteo 3, talatang 15, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan
na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Pangalawa, ang banal na kasulatan o ang Biblia ay tinatawag na salita ng Diyos o Word of God. Sa aklat ng Lucas 5, talatang 1, nangyari nga na samantalang siya'y sinisiksik ng karamihan, na pinakikinggan ang salita ng Diyos, na siya'y nakatayo sa tabi ng dagat-dagatan ng Genesaret. Bagamat ang Biblia ay salita ng Diyos, isang napakahalagang bagay na dapat tandaan natin na may mga binigyan ang Diyos ng kapamalaan o karapatan upang ito ay salitain at ipahayag. Aklat ng Kolosas 1, talatang 25, na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Maunawaan natin na hindi lahat ng tao ay mayroong otoridad o kapamalaan upang ipangaral ang salita ng Diyos. Sa panahon natin ngayon at sa kabuuan ng bagong tipan, ang mga apostol na tagapangaral ng Diyos ang mayroong kapamalaan. Aklat ng 2 Timoteo 1:11, na sa bagay na ito ay ako'y itinalaga na tagapangaral at apostol at guro. Ang mga apostol ay inutusan ng Diyos na ipangaral ang kanyang mga salita sa buong sanlibutan, sa lahat ng tao. Sa aklat ng Marcos 16, talatang 15, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ipapangaral ang salita ng Diyos ng mga apostol sa dakilang layunin na ang makikinig sa kanila, sasampalataya at magpapabautismo ay tatanggap ng kaligtasang iniaalok ng Panginoong Hesukristo. Sa Marcos 16, talatang 16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Kaya mga kaibigan, maunawaan natin ang ganitong katotohanan. Titingin po tayo ng halimbawa, si Apostol Pedro. Sa kanyang pangangaral, ito po ang ating mababasa sa Aklat ng Gawa 2, talatang 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa talatang 40, yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at naparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Talatang 42, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Ang pangangaral ng salita ng Diyos ay naglalayon para sa ating kaligtasan. Sa pangunguna ng mga apostol na mayroong kapamalaan para mangaral, ibig ng Diyos na tayong lahat ay makatanggap ng kaligtasan. Kumakatok siya sa ating mga puso. Sa aklat ng 1 Timoteo 2, talatang 3 hanggang 4, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig ng lahat ng mga tao'y mangaligtas at makaalam ng katotohanan. Biblia na siyang salita ng Diyos at ang mga apostol na tagapangaral ang mag-uugnay sa atin
sa Panginoong Kristo na siya nating tagapagligtas. The Word of God, the Apostle, the good man of the house are our Savior's link. God bless us all.